Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Ano? Glory to God po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Medyo na late po ako kanina. Napahaba. Hindi ko po namalayan yung aking ano. Napahaba yung aking. Yan ang sinasabi ko kapag naka-do not disturb yung aking phone eh. Glory to God po. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Ano po at salamat sa mga nandito po na nakiisa sa ating gawain. Purihin po ang Diyos. Ano, mukhang wala pa po si Pastora Jesusa. So, glory to God po. Maraming salamat. At abangan nyo pa po, ano, yung ating mga awitin para sa Panginoon mamaya. At may mga games din po tayo na hinanda, na po, para po sa pagpapasaya ng mga anak ng Diyos. Amen. So, purihin po ang Lord. Maikli lang po itong ating ano, pero malaman. Amen. So, glory to God. Isang happy season po, no? Happy season dahil meron tayong reason kung bakit tayo nagse-celebrate po ng Pasko ngayon na sinasabi nga po ano sa the Mass of Christ. This is the Mass of Christ. So purihin po ang Lord. Bago ko ito po simulan, tayo po ay mag-pray muna. Purihin ka, O Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat ng gawa ng langit at lupa. Nagpapasalamat po kami, Ama, at nawa, Lord, naging isang mabangong samyo sa iyo, Panginoon, ang bawat awitin at bawat tinig, Panginoon, Lord, na hallelujah na para kaming na-excite, Ama. Alam niyo yung puso, Panginoon, Lord, na andun po yung aming puso na maghain sa iyo ng mga awit, Lord, sapagkat kulang pa. Kulang pa ang tinig. Kulang pa ang mga salita para pasalamatan ka, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa buong taon ng aming buhay, O Diyos. Mula sa aming buhay, Panginoon, sa bawat tintig ng aming mga pulso na hindi na namin maibilang, Panginoon. At kung isasama pa ang bawat mahal namin sa buhay, Panginoon ko, kulang pa. Kulang pa ang mga awitin. Kulang pa ang mga pasasalamat. Kulang pa, O Diyos. Kaya naman, Ama, hayaan mong makasangkapan na aming mga buhay, Lord. Habang kami ay nabubuhay dito sa mundong ito, na patuloy ka naming maawitan. Na patuloy ang mga bibig na to magpuri sa iyo. Na patuloy ang mga bibig na to manalangin sa iyo, Panginoon. Magsama-sama kami sa panalanginan, Ama. Magpalakasan kami, O Diyos. Mga bibig, Ama, na hindi po paninira, Panginoon, sa ibang tao ang aming matutunan, kundi pagmamahal na nagmula sa iyo. Na kami ay binuo mo bilang pamilya, Panginoon, kay Kristo, O Diyos. At ikaw ang head ng lahat ng ito. Ama, O Panginoon, ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Salamat, Panginoon. Nakarating kami sa yugtong ito ng aming buhay, Panginoon. Napatuloy pa rin kami, Panginoon. Yuyuko sa iyo, magpapakumbaba sa iyo, magpapalinis sa iyo, Panginoon, sa lahat po, Ama, ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, Ama. Patuloy mo kaming hugasan na yung banal na dugo mula ulo hanggang paa, Panginoon, upang maging lagi kaming karapat dapat na lumapit sa iyong harapan, O Diyos. Ama, nalalaman namin ang iyong kabanata at nakikita namin ang iyong kabutihan. Salamat sa patuloy na kapayapaan, Panginoon, sa kabila ng kaguluhan ng mundong ito, Lord. Nasa iyo ang aming pag-ibig, ang kapayapaan at kagalakan, Ama. Salamat na patuloy mong pinapaunawa ang iyong mga salita, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa mga buhay niyang salita, Ama. Purihin ang dakila mong pangalan, Panginoon. Purihin ang iyong anak na si Jesus na dahilan kung bakit kami nagkaroon ng kalayaan. Purihin ang iyong anak, Panginoon, na nagsakripisyo. Panginoon, at tinawag na makasalanan dahil sa akin. Purihin ang iyong anak, Panginoon ko, na nagbigay at nagkaloob ng banal na Espiritu kung bakit namin nakakayanan lahat ng laban sa mundong ito. Tunay na napakabuti mo. Hindi mo kami iniwanan mag-isa at hindi mo kami kahit kailan iniiwanan. Talagang tapat ka, O Diyos. You are our Emmanuel, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Patuloy kong hinihiki sa iyo, Ama, ang anointing upon anointing, Lord, na maipahayag ko sa mga taong ito kung sino ka, kung ano ka, Panginoon, at bakit ka nandito, Lord, at bakit dumating ka. Salamat, O Diyos. Purihin ang dakila mong pangalan, Panginoon, lahat ng aming puso. Sasiksikin mo ngayong araw na to.
at ramdamin mo ang aming pag-ibig sa iyo, Ama. Lagi mong tanggapin, Panginoon, ang aming pagsisisi. Lagi mo nawa kaming kahabagan sa lahat ng panahon, Panginoon, dahil kailangan namin araw-araw ng iyong awa. Patuloy mo rin kami, Panginoon, mahalin, Panginoon, at turuang mahalin ka ng totoo dahil ang pag-ibig ay nagmumula sa iyo. Salamat po, Amang Diyos, Amang Banal. Purihin ang dakila mong pangalan. In mighty name of Jesus, we pray. Amen. Praise God. Oh, salamat po, ano. Sige po. Sorry. Tayo po ay dumako na sa ating pong gawain ngayong araw na to. So, makikita po natin, ano, napakabuti po ng Diyos. So, tayo po ay dumako sa ating pong pag-aaralan, our Emmanuel. Amen? God with us. Amen? Anyone po? Sino pong gustong bumasa sa Matthew 1:18 hanggang 24? Amen. Amen, Pastor. Amen. So, basahin po natin ang scripture na nagmumula po sa ating Panginoong Diyos. Matthew chapter 1, verse 18 to 21. 24, Amen. Pastor. So, 24, sorry. Ayan. So, ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 19. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Verse 20. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y panganganlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. 23. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang ibig sabihin o ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. 24. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. Ano, nakikita niyo po sa kwento, andun po talaga yung legality na talagang si Maria, ano po? Si Maria ang napili ng Panginoon, ano po? Si Maria ang nanay ni Jesus Christ na napili ng Panginoon. Ano po? Dito makikita ninyo yung purity. Sa simula pa lang, no, ang Diyos pumipili. Ginugusto niya yung mga tao na malinis, no? Malinis ang puso, 'di ba? Virgin kasi si Maria, malinis siya. So hindi natin pwedeng sabihin na makasalanan si Maria. Tama po ba? Kasi si Maria, no, hindi naman pipili ang Diyos ng gagamitin niya na paglalamanan ng kanyang laman, katawang laman, 'di ba? Kung hindi pure si Maria. Ibig sabihin, matapat si Maria ang lingkod ng Diyos, no? From the beginning, ano siya, mabuti siyang tao, no? Kaya salamat din kasi talagang makikita natin yung katangian ng ating Panginoon kung paano siya pumili ng tahanan, no?
Nakita nyo, yung pagtira pa lang ng Panginoon sa tiyan ni Maria, pumili siya ng tao. No? Pumili po ng tao ang Diyos sa katauhan ni Maria. Pinili niya yung taong pure, di ba? Yung may puso, no? Yung may puso ng paglilingkod. Bakit ko po sasabing may paglilingkod? Kasi nung nilapitan pa lang niya noon si Maria, di ba? Kung anong kalooban ng Diyos sa akin, nag-serve siya sa Diyos. Amen? No? Kahit alam niya po na pwede siyang mamatay. Kasi pwede siyang batuhin ng mga tao noon dahil nagbuntis siya kung hindi siya papanagutan ni Jose. Amen? Pero nakita mo ba yung ugali ng Diyos dito? Ng Diyos Ama? 'Di ba? Inutusan niya yung kanyang alagad na anghel, 'di ba? Mula kay Joseph sa panaginip. So nakikita niyo doon yung kapangyarihan po ng Panginoon. From the beginning pa lang na ginagawa ang Diyos, no, sa sinapupunan. Sa hindi po nakakaalam at kung may mga bago dito, ang Diyos po hindi siya galing, no, sa natural na paggawa ng bata. Siya ay ginawa sa pamamagitan ng Diyos na banal na espiritu. Diyos po ang banal na espiritu. Hindi siya basta espiritu. He is God. Kailangan niyong malaman that the Holy Spirit is God. Na po, kaya nga yung ibang mga, kung may mga nakasama po dito, may mga naririnig kayo, nagdadasal, di ba, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Espiritu Santo, no po? Because He is God. Pero hindi siya nakikilala ng mundong ito. No? Dahil po sa kapangyarihan ng Diyos, no po, inutusan niya ang kanyang anghel, no? Dahil ang mga tao noon faithful sila sa law. No po? Si Jose is faithful sa law nung panahon na 'yon. No po? Dahil may sinusunod sila. Amen. Hindi nila pwedeng i-expose yung nangyari sa public kasi napakadelikado ng pwedeng mangyari po, no? Kay Maria. Kaya hangga't maaari, ayaw niya din naman na masaktan si Maria. No, pero dahil sa anghel na nag-appear sa panaginip ni Jose, tinawag siya, Jose, the son of David. Huwag kang matakot. Sabi niya, huwag kang matakot. Dalhin mo sa bahay mo si Maria. Diba? Pakasalan mo siya. Diba? Huwag kang kasi ang Holy Spirit ang naglagay sa kanya ng anak na yun. Diba po? Kaya nung panahon na yun, hindi na nagdalawang isip si Joseph. Kaya po, makikita ninyo, ang Panginoon, kapag ikaw, you are chosen. When you are chosen, hindi kanya pababayaan mapahamak. Tingnan niyo ginawa niya kay Maria. Makikita mo pa lang, sa pagbubuo pa lang kay Jesus Christ, yung pag-iingat sa magdadala sa bata, nandoon na, yung divine protection. Alam niyo ba, kung babaybayin niyo ang kwento, hanggang sa pinanganak si Jesus Christ, andun ang divine protection ng Diyos. So, ibig sabihin, from the God of the Father, nakikita niyo na yung ugali niya, that He is a protector. Amen? He is God of protector. Iisa ang ugali ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen? Nag-iingat sila ng mga taong pinili nila. Amen? Sa bagong tipan sinabi, you are chosen. So, ibig sabihin, if you are chosen, you are also under the covering ng blood protection. Amen? And divine protection na nagmumula sa Diyos. Amen? Di ba? Kaya, si Maria po, si Maria ay naka-under sa divine protection ng Diyos. Na po? Sa Diyos Ama pa lang mararamdaman nyo that they are one. Kaya hindi siya natakot. Ang tanong, na po, yung ating Diyos, na po, pinanganak dito sa mundong ito, at tinawag siyang pangalang Emmanuel. Yung iba yung iba na po, Emmanuel. Pero pareho lang po. Ang ibig sabihin, God is with us. Amen? God is with us. Nung pinanganak si Jesus Christ. Amen? Nung pinanganak siya, tingnan niyo po yung word God with us. Amen? Hallelujah. Pinanganak siya nun. Ibig sabihin, diniliber sa mundong ito yung Diyos. Kasama mo na. Ang Diyos ay kasama natin. Amen? Pero sa ating mga hintil ngayon, di ba? Paano na natin sinasabi? God in us. Amen? Because of the Holy Spirit na naka-oneness, na nasa ating katawan. Hindi na siya with us.
Nasa loob na natin siya. Amen, kapatid? Kaya kung ikaw ay tunay na tumanggap sa Diyos, ikaw at ako, amen, ikaw ay meron ding kapangyarihan under the protection of God. Amen? Kung tunay ka, amen, may salita po dun kung tunay ka. Paano kung mapagpanggap ka? How can God is with you? Kasi sabi niya dito, di ba, sumasama lang siya sa mga tao na alam niyang sumusunod din sa kanya. Kasi si Maria sumunod sa kanya, kaya sumunod din siya kay Maria, di ba? God is with Maria, di ba? Pero pag hindi ka sumusunod sa Diyos, lalayo din ang Diyos sa'yo. Amen? Naniniwala po ba kayo na nagtatampo din ang Holy Spirit? Pwede rin siyang magtampo, pwede siyang manahimik, pwede siyang lumayo. Amen? Nagtatampo siya, nananahimik siya at dahil nasasaktan siya. Ang pinaka kasalanan na walang kapatawaran ay ang mapagtampo natin ang Holy Spirit. No? Mag-grieve natin siya, magalit siya sa atin dahil hindi natin siya ginagalang. Kaya huwag niyong ibaliwala na siya ay nakatira sa tahanan ninyo, sa mga katawan ninyo, sa lahat ng totoong tumanggap sa Diyos. No po? Matakot kayo kung anong ginagawa ng mga kamay ninyo, na hindi kalooban ng Diyos, di ba? Mga mata ninyo, mga bibig ninyo na hindi kalooban ng Diyos. Amen? Kasi He is in you na ngayon. Hindi lang siya with us. Inside you na. No? Bakit kaya nag-desire pa yung Diyos? Di ba? Na pumunta dito sa lupa. No? Para lang makasama ka. No? Grabe. Grabe yung Diyos, no? Grabe yung puso ng Diyos. Hindi na siya nakokontento na tinitingnan lang tayo. Dahil katulad ng salita, nabubuhay tayo sa law. No? Kaya hindi na kontento ang Diyos kasi wala nang makakumpleto ng law. No? Wala nang makakumpleto. Lahat na ng tao nagkakasala. Awang-awa na si God the Father sa ating lahat. Amen? Unang naawa ang Diyos Ama sa ating lahat. Diba? Kaya nga kahit pinakamamahal niyang anak, nag-iisang anak, sinong kaya magbigay ng anak dito? Kahit 4 pa yung anak ninyo, pwede bang patayin natin yung anak ninyo, di ba? Para ibigay lang na maging kaligtasan. Di ba? Kahit mga anak ninyo, sarili ninyong anak, hindi natin ibibigay, tama ba? Kasi ang sasabihin nyo, anak nyo yan. Di ba? Pero alam nyo po, ang mga naglilingkod sa Diyos, kahit anak nila, sinasakripisyo nila para sa Diyos. Bakit? Kasi kinikilala nila ang Diyos. Kasi alam nila na ang buhay ay galing sa Diyos. Alam nila na ang pamilya mo, ang asawa mo, ang anak mo ay galing sa Diyos. Kaya nga hindi nagdalawang isip si Abraham. Amen? Pero dahil nakita ng Diyos, no, na mas mahal niya ang Diyos kaysa kay Abraham, hindi niya kinuha ang kanyang anak. Amen? Dahil mahal din ng Diyos ang kanyang anak na si Abraham. Amen? Ganon kasi ang Diyos, mapagmahal. He loves us. So dahil sa pagmamahal niya sa atin, nag-desire siya na maging close sa tao. Kaya yung ating Ama sa langit na si Jesus Christ, no? Si God the Father, dahil sa pag-ibig ng Ama, binaba niya ang Diyos ang kaisa-isang anak. No po? Sa Exodus 25, makikita niyo doon, no? From kay Yahweh pa lang, sinabi niya doon sa verse 8, sabi niya doon, ipagawa mo ako ng sanktuaryo na titiran kong kasama nila. No, sa lumang tipan pa lang gusto niyang nakakasama ang tao. Sa Leviticus 26:11-12 makikita niyo doon, I will put, sorry po. Kasi yung purihin ng Panginoon, sorry Lord. I will put, ayan kasi nag-i-English I will put my dwelling place among you and I will not abhor you. I will walk among you and be your God. And I will be my people. Di ba po? Dahil gustong-gusto niya tayong makasama. Sa lumang tipan pa lang po, nandoon na ang kagandahang loob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No po? Pinapakita niya na gusto niya tayong makasama. Sa simula pa lang from the beginning, gustong-gusto tayong makasama ng Diyos. Kaya nga po, andoon talaga yung puso niya. Sabi niya, maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. No po, nasa Leviticus 26 yan. So, ang mga Kristiyano po,
Maraming mga nagkukunwaring Kristiyano sa iba't ibang sulok ng mundo dahil marami na pong relihiyon na mga natayo. Kaya nga ang salita ko kanina, tunay. No, tunay na nagsisi, tunay na tumanggap, at tunay na naniniwala that God, di ba, nag-resurrect si God, at ang Diyos natin ay si Jesus, wala nang iba. Sa propesiya po, no, sa prophecy ng Messiah, no po, sa Isaiah 7:14, na sikat po. Ano, ang sabi doon, therefore the Lord himself will give you a sign. Amen? Mga sign po. The virgin will conceive and give birth the son, and I will call him Emmanuel. Ito po yung patotoo sa propesiya na binasa kanina. Na virgin po si Maria po ang nagdala. No? Patotoo lang na ang lumang tipan ay kadugtong po ng bagong tipan. Makikita rin niyo sa Mika, na po, sa Mika 5:2, makikita niyo rin po doon. Hallelujah. No po, ang sinabi doon, sabi niya, but you, Bethlehem, Ephata, though you shall among the clans of Judah, out of you will come for me, who will be the ruler over Israel, whose origin from ancient times. Diba? Diba po, sa lahi ni Judah, diba po, ano, makikita doon na talagang siya daw ang magro-rule sa lahat, sa buong Israel. Diba? At sa mga luma pang mga ancient nila, mga lahi. Amen? Sa Jeremiah 23 po, sinabi din 5, pinakita din doon ng prophecy, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, a king who will reign wisely and do what is just and right in the land. So ang Diyos po gusto niya yung may justice at tama, no? Ang Diyos ay Diyos ng justice, no? At tama. Kaya kung ikaw ay laging nasa tama, nasa iyo ang justice ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. So dito, the birth of Christ, makikita natin, naka-recorded po yan sa Matthew hanggang Luke. Matthew and Luke, yung kapanganakan po ng Diyos. Sa Luke, makikita mo doon yung detalye, no po, ng account of Christ's birth. Amen? Sa John naman, makikita ninyo yung mga sign, no po, na siya ay Diyos. Yung mga miracle doon po, no, na pinakita niya, na nag-e-exist. Amen? Sa John 1, makikita ninyo, no, kung paano sinimulan ang Genesis nagsimula daw in the beginning, di ba niya, sabi po niya sa Genesis. Paano po sinimulan ang buklat, ang libro, ano, kung paano sinimulan ang Genesis, sabi niya, in the beginning. Ay. Purihin po ang Panginoon. Sabi niya, the Bible begins by declaring that God is our creator. Sabi niya, in the beginning, God created the heaven and earth. Po, yun ang simula. Yun po ang simula ng ating Bible. Tapos pag pinuntahan natin sa bagong tipan, sa lumang tipan po yun, pag sinimulan mo sa bagong tipan, sabi niya doon sa John 1:1, in the beginning, word, di ba, in the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. Amen? He was with God. Sabi niya po doon, ano? Amen? Sino pong gusto magbasa sa Tagalog po ng John 1:1, 1 hanggang 14 po? Sige po, kung wala ako na lang po. Ayan, sabi niya po dito, nang pasimula ay naroon ng salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ang Diyos, ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ng sumasampalataya sa pamamagitan niya
Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinikilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kakagagawan ng tao, kung hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatian tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Kaya kung wala po kayo sa katotohanan at sa kagandahang loob, wala po kayo sa Diyos. Amen? Kaya nga dito po, in the beginning, sabi pa lang. Bakit po in the beginning, no? Lagi niyang sinasabi, kahit sa simula pa lang ng Genesis, why would the word, no po, laging nagsisimula sa in the beginning, andun na daw ang Diyos. Amen? Sa salita pa lang, sa simula pa lang, nandun na po ang Diyos. No, dito pa lang pinapaunawa sa atin na hindi ka nabuhay ng mag-isa lang. Sa simula pa lang may Diyos na. Wala ka pa sa mundong ito, may Diyos na. Amen. Kaya kung ikaw hindi ka nananampalataya sa Diyos, kapatid, ngayon pa lang, matakot ka, no? Dahil hindi ka mabubuhay kung walang Diyos. Kung hindi sa salita ng Diyos, wala ka ngayon. Bakit ayaw mong pakinggan ang salita ng Diyos? Amen. Bakit ang tamad-tamad nating magkinig ng salita ng Diyos? In the beginning, nandun na ang salita. Pero ang mga tao ayaw tanggapin ang salita. In the beginning, apart from the Word of God, there is no creation. Amen? Apart from the Word of God, wala tayong lahat dito. Apart from the Word, we are nothing. Kung walang Bible, wala tayo. Kung wala ang mga salita na yan, wala tayong lahat dito. Dahil from the beginning pa lang kasama na nila ang salita. At ang salita ay nagkatawang tao. Why? The beginning and end is God. God is the beginning and end. Kaya kapatid, huwag mong sabihin na nagbigin ka sa Diyos, nagtapos ka hindi sa Diyos. Nakakatakot po. Kung sa simula ka lang, nagsimula ka lang sa Diyos, tapos natapos ka sa laman. Amen? Kaya niya piniling pumunta dito. Ang first point po natin for the revelation. Gusto ng Diyos na ma-reveal, no, ang kanyang nature sa tao. Gusto niyang makita ng tao kung sino si Jesus Christ. Gusto niya makita at ituro niya sa mga tao kung paano magmahal. Pinakita ni Jesus kung paano magmahal ng kaaway, kung paano mahabag, kung paano maawa, kung paano magbigay ng second chance sa mga tao. Revelation po ang ibig sabihin ng pagpapadala ng Panginoong Jesus dito sa mundong ito para makita natin na totoo ang mga propesiya. Kasi pag hindi ginawa na dumating ang Diyos, amen, hindi pala totoo ang salita ng Diyos. Di sasabihin natin sinungaling ang propesiya mula pa noon. Naghihintay tayo sa wala. Amen? Kaya pinakita ng Diyos ang revelasyon that the nature of God, darating ang Diyos. At yun ay pinatotohanan ng Panginoon. He revealed the love of the Father dito sa mundong ito. Siya ang nagpakita ng pagmamahal. Amen? Sabi po sa John 5:16-18, so because Jesus was doing these things on Sabbath, the Jewish leader began to persecute him. In his defense, Jesus said to them, my Father is always at his work to this very day, and I too am working. For this reason, they tried all more to kill him. Not only was to breaking the Sabbath, but was even calling God his own Father, making himself equal with God. Amen? Makikita doon ninyo na ginagawa ko lang yung gusto ng aking Ama. 'Di ba? Gumagawa lang siya sa kagustuhan ng Ama, sa kalooban lang ng Ama.
pero gustong-gusto siya nun i-persecute dahil sa mga ginagawa niyang himala. Amen? Dahil gusto ng Lord na mapalaganap ang kingdom of God dito sa mundong ito. Jesus revealed the kingdom of God. No? Pinresent po niya. Siya yung present at ang future yung reality ngayon. Naniniwala ba kayo? 'Di ba? Ang future ngayon is yung reality ngayon dahil ang banal na espiritu ay nandito at nagpapahayag ng kingdom of God. Kaya nga ang isang mananampalataya na hindi naghahayag, no? Ng Diyos, ng kaharian ng Diyos. Amen? Ng kaligtasan sa pamamagitan ng Diyos. Sa Mark 1:15 makikita niyo doon, the time has come, he said, the kingdom of God has come. Near, repent and believe the good news. Amen? Kaya nga pinapahayag natin tayo mga Kristiyano kapag nakakilala tayo, pinapakilala natin si Jesus sa buong pamilya natin. Kaya kung may mga pamilya po dito na nandito lang kayo dahil may Christmas party po, mga kapatid, mga nanay, mga tatay, mga kuyang, kung hindi po kayo naniniwala, totoo po ang impyerno. Kaya mula pa lang noon, sinisigaw na ang magsisi kayo. Dahil kaya nagpunta si Jesus Christ dito, dahil tayo ang unang niligtas niya. Niligtas niya tayo, dahil lahat tayo kandidato sa impyerno. Kaya nga lahat ng maghihingi ng tawad at maniniwala sa Diyos, mararanasan niya ang kagandahang loob ng Panginoon. Sa sobrang awa at pag-ibig ng Diyos, binaba niya ang kanyang kaisa-isang anak para patunayan po. At ito ay sa ating lahat. Sa lahat ng tumanggap. Sabi niya sa Luke 21:31, even so, when you see this thing happening, you know that the kingdom of God is near. Malapit na. 'Di ba? Kaya buksan po natin ang ating mga mata. Buksan po natin ang ating mga mata sa nangyayari ngayon. Pati mga bakla, kinakasal na sa kapwa bakla. Sa dami na po ng nangyayari sa social media, sa mga iba't ibang mga bansa na naggegera, malapit na. Yung mga makasalanan, 'di ba? Na lalo pa rin nagpapakasama. Amen. 'Di ba po? Yung mga relihiyon na ang dami-dami na po na mga relihiyon na nagsasalo-salo pero iba ang kanilang sinasamba. Amen. The Word become flesh to reveal the true nature of God. A loving Father, di ba po? Wine-welcoming tayo to embrace us, no? To embrace Him. Nung dumating si Jesus Christ dito, gusto ni Lord i-embrace natin yung nature niya, yung ugali niya kung sino siya. Para maipakita sa lahat, kila Peter, di ba? Na hindi dahil makasalanan yung babae na yon, kailangan nilang itakwil. Nandito siya para sa mga kasalanan, hindi para sa mga matutuwid. Dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ni Jesus Christ, binayaran niya yung kasalanan natin. Naging makasalanan siya dahil sa atin, hindi dahil makasalanan siya. Pero inako niya yung ating mga kasalanan, kaya po siya pinako sa krus. Na kailangan maintindihan ng lahat ng tao, kaya may gospel. Pangalawa po, pagkatapos ng revelation, pumunta siya dito because of relationship. Gusto niya makipagrelasyon sa iyo at sa akin. Hindi relihiyon na makapagliligtas sa atin. Ito ay sa pamamagitan ng relasyon, hindi sa rules. Relationship versus rules is magkaiba. Si Jesus, inintroduce niya yung sarili niya bilang Diyos para magkaroon ng relasyon. Amen? Hindi sa rules. Not only to the rules and regulation ng mundong ito. Na namumuhay yung mga Pariseo noon sa rules and regulation nila. Na hindi nila ina-expect na mahirap yung darating na Messiah. Hindi ko alam kung bakit ganun yung nasa mind nila. Wala namang sinabi sa prophecy na mayaman or mahirap, mayaman yung darating na Messiah. Pero yun yung pinutol ng Diyos. Ayaw niya na rules. Diba? Hindi niya naman winasak yung rules. Kaya lang, yung rules kasi nila masyadong mapanakit. At saka yung mga regulation nila. Wala nang habag. Parang sila na yung mga Diyos. Diba? Sila na yung pumapatay, sila na yung bumabato, sila na yung humuhusga. Kaya nahabag ang Panginoon sa ating lahat. Amen? Kaya tayo lahat po sa kagandahang loob, lahat tayo makasalanan. Kaya pinalitan niya yung relationship para makita natin
Ano po, that He is more. Marami pa siyang gusto. Marami siyang gustong gawin sa'yo at sa akin. Pero hangga't hindi mo nararanasan ang relasyon sa Panginoon, hindi mo mararanasan ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos at ang pag-ibig niya, kaya mo mamamahal lahat ng mga tao sa paligid mo. Kapag nakipagrelasyon ka lang sa Diyos, saka mo lang mararamdaman ang pagpapatawad sa ibang tao kahit gaano pa kasama ang ginawa nila sa'yo. Bakit? Kasi alam mo yung karelasyon mo eh. Alam mo na yung karelasyon mo, yung unang karelasyon mo, yung unang pag-ibig mo sa Diyos, siya lang yung unang naglinis at nagpatawad sa'yo. Kaya ka naging karapat-dapat. Kaya wala tayong karapatan na hindi magpatawad, na hindi magmahal sa ibang tao dahil tayo rin ang unang nakatanggap noon. Pinalitan niya na yung servant, 'di ba? Na naging kaibigan na tayo ng Diyos. John 15:15, sabi niya, I no longer call you servant because a servant does not know his master business. Instead, I have called you friend. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Lahat ng nalalaman ko na galing sa aking Ama, tinuturo ko sa'yo. Kasi hindi na kita servant, kaibigan na kita ngayon. Kaya kung wala kang kaibigan, ang Diyos kaibigan mo. Kahit wala nang matira sa'yo, kahit wala nang naniniwala sa'yo, ino-offer ni Lord yung sarili niya. Ako, anak, kaibigan mo ako. Kaya lang minsan, alam niyo po, si God yung naiisang tabi natin at naghahanap tayo ng iba. Siya yung nare-replace natin. Siya yung nagiging leftover natin. Siya yung emergency exit natin. Kaya ngayong Pasko, hindi ito tungkol sa regalo nyo. Hindi kayo ang dahilan kung bakit may Pasko. Pangalawa lang tayo sa dahilan. Diba po? Ang una, dahil sa Diyos. Dahil magpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Hindi dahil may regalo ka ay may aginaldo ka. Tradisyon na lang po ang nangyari. Pero ang totoo, ito ay dahil sa Diyos. Amen? Dahil sa pagdating niya, dahil sa paglilinis niya ng kasalanan sa atin, dahil sa pagsilang niya dito sa mundo para maligtas ka at maligtas ako. Kaya nga, Thanksgiving itong ating ano. Diba? Jesus modeling the relation of God. Kaya nga sabi niya noon sa mga tao, watch me and I watch, 'di ba? Watch me and I watch the Father. 'Di ba? Ginagawa ko lang kung ano yung pinapagawa sa akin ng tatay. 'Di ba? Kaya ganun din tayo. Si God, kaya nga tingnan niyo pag tinatawag niya si Peter, nung tinawag niya nun si Peter, sabi niya follow me. 'Di ba? Follow me kasi siya din sumusunod sa tatay. Kaya followers of Christ tayo. Follow me, sabi niya, 'di ba? Sa John 5:19 makikita niya, Jesus gave them this answer, very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can only what he sees in his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. Kaya kung tatay natin si Jesus Christ, kung anong ginawa ni Jesus Christ sa mundong ito, ganun din ang ating gagawin. Amen? The Word become flesh so that we can have relationship with God. Yun po ang gusto ng Diyos. Pagkatapos niya nireveal ang sarili niya na siya ang Messiah, gustong makita ng Diyos at gustong maranasan ng Diyos sa atin ang relasyon. Kaya paano ba tayo mag-grow sa relasyon sa Diyos? Manalangin, 'di ba? Conversation sa Diyos araw-araw. Amen. Kaya lang minsan tayo, ang gusto natin, tayo lang ang tinutulungan ng Diyos eh. Tayo lang ang nakikipag-conversation sa Kanya, tayo lang ang nagdadasal. Hingi lang tayo ng hingi. Yung iba nga, pagkatapos na hingi, hindi na marunong magpasalamat, nakalimutan na ulit yung Diyos eh. Nung mabigat ang mga kailangan, nagpunta sa simbahan, nagtirik pa ng kandila. Nung natapos na yung kailangan, hindi man lang bumalik na nagtirik at nagpasalamat. Ganun ang tao. Kaya dapat po ang panalangin, araw-araw ang panalangin, araw-araw kayo magpasalamat, araw-araw tayong manalangin sa isa't isa, araw-araw tayong magpalakasan, huwag pong mga tamad manalangin dahil hindi ka nga tinatamad na kausapin yung asawa mo eh. Amen? Pag may relasyon ka, hindi mo dapat tinakatamaran kausapin. Amen? Pag boyfriend mo nga, kinikilig ka pa eh. Diba? Kinikilig-kilig ka pa. Pag anniversary nyo, diba? Nagre-regalo ka pa. Si Lord kaya, diba? Ano na yung naibigay ninyong regalo kahit hindi siya humihingi? Nakapaglalaan man lang ba kayo na isang oras para manalangin, para kausapin siya? Ano na yung naibigay niyo sa Lord? Kasi siya, di ba, kung kayang ibigay ng Diyos yung kanyang buhay sa ating lahat, ano pang hindi niya kayang ibigay?
Kaya niya nga tayong iligtas sa kamatayan. Ano kaya niyang hindi ibigay? Wala na siyang hindi kayang ibigay kung tayo ay nakikipagrelasyon ng tama sa Diyos. Knowing His Word. Kailangan niyong alamin ang kanyang mga salita para alam ninyo ang tamang paglakad at matuwid na paglakad sa mundong ito. Pero yung iba sa atin ang tatamad magbasa ng Bible. Ang tatamad makinig. Amen? Following His way. Hindi your way. His way. Sabi dito ha. Following His word. Yung salita niya, hindi yung salita mo. Hindi yung opinion na ibang tao. Amen? Salita ng Diyos. Amen? Kaya, hindi dahil pastor sila, at nasa title sila, hindi dahil mentor at leader sila, at nasa title sila, pag mali na at hindi naka-align sa Word of God, yung sinasabi nila, kapatid, don't tolerate. Huwag mo ito tolerate yan. Serving God is not about title. Serving God is about obedience and fear of the Lord. Kung marunong kang matakot sa salita ng Diyos, at sumusunod ka sa salita ng Diyos, wala ka nang dapat katakutan pa. Amen? Pang-apat, serving others. Yan yung mga bagay how to grow the relationship with God. Alam mong magserbisyo sa ibang tao kasi yun yung ginawa niya eh. Naghugas ng paa ng alipin. Amen? Naghugas ng paa ng alipin kaya tayo magtulungan, magpalakasan. Panglima, itiwala natin sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. I-exercise naman natin yung faith natin na nagtitiwala sa Kanya. Hindi yung, kaya ka pagod na pagod ngayon. Lahat ng ginagawa mo, ikaw ang gumagawa. Lakas mo lahat. Feeling mo ikaw. Gino-Diyos mo yung sarili mo. Kaya hapong-hapo ka na. Pagod na pagod ka na. Amen? Pati pagdadasal, sa sobrang pagod mo na sa ginagawa mo sa mundong ito, sobrang busy mo na sa pagtatrabaho, lahat nakatiwala doon, feeling mo pag nawalan ka ng trabaho, di ka nakakain. Hindi ko sinasabing maging tamad kayo, pero magbigay po kayo ng oras. Magbigay po kayo ng oras na para sa Diyos. Huwag niyo kuhanin lahat yung 24 hours, masyado naman kayong selfish. Tinuturuan nga tayo ng Diyos na mag-serve sa ibang tao di lalong mag-serve sa Kanya. Binigyan nga po tayo ng 24 hours. Gusto nyo naman, kuhanin nyo lahat. Sa inyo na lahat ng oras. Kulang pa po ba yung 24 hours na binigay sa ating lahat? Wala man lang ba kayong maibigay na konting oras para awitan ng Diyos, manalangin sa Kanya, magbasa ng Bible, mag-serve sa ibang tao, mag-share ng gospel? Kasi wala naman po tayong ibang ibibigay na regalo sa Diyos kundi maglingkod sa Kanya. Kasi lahat ng bagay galing sa Kanya. Simula sa buhay natin, sa mga mahal natin sa buhay, hanap buhay natin, lahat, name it, lahat ng meron ka galing sa Diyos. Ano kaya mo ibigay sa Diyos? Serbisyo lang po. Tapos gagawin ka lang presider, ang dami niyo pang dahilan. Aawit ka lang, ang dami niyo pang dahilan. Gagawa lang na schedule, ang dami pang dahilan. Tuturuan lang manalangin. Sinabi mo pang Kristiyano ka, hindi ka lang pala marunong manalangin. Hindi po ako marunong manalangin. Ba't hindi kayo marunong manalangin? Ibig bang sabihin wala kayo relasyon sa Diyos? Ibig bang sabihin hindi kayo nakikipag-usap sa Diyos? Malinaw ba? Na wala kayong conversation sa Diyos kaya hindi kayo marunong manalangin lahat? Amen? Kasi kung hindi kayo marunong manalangin, ibig sabihin wala kayong tunay na relasyon kaya walang nagtuturo sa inyong manalangin. Dahil ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa taong manalangin. Opening prayer, hindi alam. Closing prayer, hindi marunong. Aba, anong klase pong relasyon ang binuo ninyo? Pero sa boyfriend, kayang-kaya nyo maging sweet. Diba? Napaka-pogi mo ngayong araw na to. Ang ganda naman ang sinuot mong damit. Napakaganda naman ang sapatos mo. Ganon din yung pananalangin, kapatid. Ganon din yung pananalangin. Panginoon, napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Yung papuri po, yung inaador mo siya. Yung sinasabi mo lahat ng magaganda, kasi alam mo na siya yun.
Lord, salamat kasi niligtas mo ako sa buong maghapon na to na pwede sana kaming napahamak, pero dahil sa kaligtasan at pagbabantay mo sa amin, di kami napahamak. Masyado kayong busy sa pagbibili ng regalo sa ibang tao. Masyado kayong busy magpasaya ng ibang tao. Pero minsan ba sa buhay ninyo, tinanong nyo din ba yung Diyos kung ano makapagpapasaya sa Kanya? Minsan ba sa buhay ninyo, tinanong nyo na, Lord, ano pwede kong gawin para sa'yo? Sobra ka busy mahalin yung asawa mo. Hindi po yun masama. Pero pag mahal mo na yung, maghisingit mo ng mahal yung asawa mo at naubos na yung oras mo sa boyfriend mo at sa girlfriend mo kaysa sa Diyos, masama na yun. Pangatlo po, redemption. The Word becoming flesh to rescue us from the empty life of darkness and meaningless living. Niredeem tayo ng Diyos. Tinubos po tayo ng Panginoon. Yun ang katotohanan kung bakit siya nagpunta rito sa lupa. Kaya lang tayo nabuhay ng totoo. Dahil sa Diyos, hindi dahil sa iyo. Kaya nagkaroon tayo ng kalayaan dahil sa Diyos. Dahil kay Jesus, hindi dahil sa iyo. We are made truly alive in Christ, not because of us. Ang totoo, nasa impyerno tayo lahat. Kaya siya dumating. Kasi ni-rescue lang niya tayo. Kasi kung hindi dumating si Jesus, lahat tayo, walang maliligtas. Wala kahit isa. Ang buhay natin empty. Ang buhay natin walang kabuluhan. Kaya kung hindi ka nabubuhay para sa Diyos, wala ding kwenta yung buhay mo. Dahil from the beginning, nandun na ang Diyos. Kaya kung ikaw nabubuhay ka ng walang Diyos, kawawa ka. Lalo na kung hanggang ngayon nasa darkness ka pa rin. Ang buhay mo walang kwenta, meaningless. Walang kwenta kung bakit ka nabubuhay. Kung wala ka sa Diyos, patay ka sa mata ng Diyos. Kung wala ka sa Diyos, wala kang kwenta sa mata ng Diyos. Kasi bakit? Bakit? Masakit po, di ba? Masakit pakinggan. Hindi mo nga siya kinikilala eh. Tapos nasasaktan ka na sinasabing wala kang kwenta, patay ka sa harap ng Diyos. Para ka lang nicho sa harap ng Diyos kung wala ka sa Diyos. Yan ang salita ng Diyos. Di ba? Bakit ka nasasaktan pag sinasabing wala kang kwenta pag di ka kumikilala sa Diyos? Pero hindi mo nakilala yung sarili mo nung hindi ikaw ang kumikilala sa Diyos. Bakit ka nasasaktan kapag hindi ka, Lord, nasaan ka? Ba't ka naghahanap ng Diyos? Kahit sinabing, He is Emmanuel, He is with us. Bakit? Nung gumagawa ka ba ng kasalanan, hinanap mo ang Diyos? Amen? Sinabi mo ba sa Lord, nung gumagawa ka ng kasalanan, Lord, nasaan ka? Ang tanong ng Diyos sa'yo, ibabalik, nasaan ka, anak? Nung sinasaktan mo ako. Napaka-demanding lang po talaga nating mga tao. Amen? Kaya nandito ang Diyos to redeem us. Kasi lahat po tayo mapapahamak kung hindi sa Diyos. Para lang tayong mga patay na naglalakad dito sa mundo dahil sa kasalanan. Nasa kadiliman tayo, wala tayo sa kaliwanagan kung wala si Jesus na dumating sa mundo because He is the greatest light. He is the light, He is the way, He is the truth. Hindi yung puso natin ang totoo, puso ng Diyos ang totoo. Kaya kung wala ka sa Diyos ngayon, iba pa rin ang laman ng puso mo. Amen? Pakibasa nga po Ephesians 2:1-3. Tagalog po. Amen po. Efeso 2 verse 1-3 po. Amen. Ayan. Sabi po dito mga taga-Efeso 2 verse 1, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at
napailalim kayo sa prinsipyo ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Verse 3 po, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Amen. Amen po. Purihin ang Panginoon. Salamat po. Kaya tayo kinapupuutan ng Diyos. Ngayon po. Ngayon na nasa Diyos na tayo. Meron pa po ba kayong hahanapin? No, kaya bumalik po dito si Lord, no? The God of revelation and relationship. Amen. The God the Father would make a way for His children to come near. Una, ang God the Father gumawa ng paraan para maibalik tayo sa piling niya. Amen. Kaya niya, kung ang anak ko lang ang tanging magiging dahilan para mailigtas ko kayong lahat, gagawin ko. Yun yung puso ng Diyos Ama. Amen. Kaya hindi siya nang hinayang sa kanyang anak na makita niyang mamatay. Dahil unang nasasaktan ang magulang pag namatay ang anak. Pero dahil sa'yo at dahil sa akin, di ba, magkaroon naman tayo ng utang na loob. So po, walang utang sa atin ng Diyos. Tayo ang may utang sa Diyos. Kaya huwag kang hayahay na pinapanood mo lang yung mga makasalanan tas wala kang ginagawa. Naligtas ka para magligtas. Hindi naligtas ka para sarilinin ang kaligtasan at relasyon na nireveal sa'yo ng Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Kaya nga sinabi niya sa 1 Peter 1:18-19, sabi niya po doon, alam ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay, sa inyong minana, sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Na po, sa 1 Peter 1:18-19, hindi biro yung pinangtubos sa'yo. Para lang magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Amen? Kaya yung 3 R na yun po ang revelasyon ng Diyos. Ang revelasyon, ang relasyon, at ang redemption. Yun po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng resurrection ng Diyos. Para makita natin na may buhay na walang hanggan sa lahat ng tunay na mananampalataya sa Panginoon. Kaya ang tanong po ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon, how close are you going to follow? Gaano na kalapit kang sumusunod sa Diyos? Kasi siya na ang gumawa ng paraan para lumapit sa atin at magkaroon ng revelation, relationship, at redemption. Kung gusto mong maranasan ang resurrection, amen? Ang revelation ng Diyos po ay pinahayag na sa bawat isa. Kaya ang tanong, gaano ka kalapit? At hanggang kailan ka susunod sa Panginoon? Hindi po biro yung ginawa ng Diyos. Kaya purihin po ang Diyos. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, and we magnify your name. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming lahat. Napakabuti ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Diyos Ama, sa ginawa mong pag-ibig sa bawat isa. Turuan mo kami na laging mag-focus, Panginoon, at makita namin, Ama, ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin, na hindi ka nagbabago. Salamat, O Diyos, na ikaw ang naging dahilan kung bakit kami nagkaroon ng revelasyon ngayong oras na to, Panginoon, na ikaw ang tunay na dahilan ng Paskong ito at pasasalamat na to, Ama. Salamat po, O Diyos, sa relasyon na ikaw mismo ang nag-offer para makita namin, Ama, kung gaano kakabuti. Gamitin mo ang aming mga mata. Gamitin mo ang aming mga buhay para maging kasangkapan mo. At hindi na kami magmalaki sa iyo dahil wala kaming dapat ipagmalaki, Panginoon. Ang lahat ng ito nagmula sa iyo. Even ang oras, even ang mga katawan namin, Lord. Ang aming mga kita sa hanap buhay, lahat yun, Lord, dahil sa iyo. Kaya maraming salamat po.
At muli, Panginoon, hanggang sa pagbabalik mo, Ama, madatnan mo ang bawat isa sa amin, Lord, na gumagalaw, kumikilos, at hindi nagiging tamad. Dahil ikaw, nung nabubuhay ka sa mundong ito, hindi ka kahit kailan naging tamad, Ama. Maaga pa lang gumigising ka. Maaga pa lang nandun yung relasyon mo sa iyong Ama, na nanalangin ka, humihingi ka ng direksyon, humihingi ka ng guidance. Turuan mo rin kaming maging masipag, Panginoon, na huwag kaming maging tamad, yung espiritu ng katamaran sa amin, Ama. Yung maaga pa lang, Lord, kahit nakasandals ka lang, naglalakad ka para sa kaligtasan ng maraming tao, maraming bayan. Nagpunta ka ng Galilea, nagpunta ka ng Jerusalem, marami, Panginoon, kang pinuntahan para lang magkaroon ng kaligtasan at abutin mo yung mga tao. Turuan mo kami na magkaroon ng kasipagan katulad ng meron ka. Na kahit sa paglalakad, pinakita mo kung gaano ka kasipag. Lord, salamat kasi kahit yung pag-alis mo dito sa unang pag-alis mo, Panginoon ko, iniwanan mo pa rin kami ng helper sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya, Panginoon, patuloy po kaming nagpupuri at magpupuri hanggang sa pangalawang pagdating mo, Ama. Purihin ang dakila mong pangalan, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon. Naluluhudan na lahat ng tao, Panginoon. At ikaw ang Diyos na muling babalik, Panginoon, sa alapaap kasama ng iyong mga anghel sa langit. Salamat, Ama, sa lahat ng ito. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat ng buong puso at buong pagpapakumbaba. Maraming salamat dahil ikaw ang aming Diyos na perfect, kahit imperfect kami. Maraming salamat na ikaw ang Diyos na mapagpatawad, Panginoon, kahit ang dami-dami naming kasalanan sa iyo. Maraming salamat na ikaw ang Diyos na nagpapagaling at nagpapalaya ng katulad namin na nakulong sa kasalanan at kadiliman, Ama. Salamat na ikaw ang liwanag ng mundong ito. Salamat dahil sa iyo, meron kaming buhay na walang hanggan. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Ama. Salamat po, O Diyos, Panginoong Jesucristo. Salamat sa dugo mo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Ama. Purihin ang dakila mong pangalan, ang iyong banal na espiritu na patuloy na kumikilos sa kalagitnaan ng aming gawain sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tanggapin mo po ang alay ng batang ito, Panginoon, ang awit ng tinig ng batang ito, Panginoon. Nasabi mo sa amin, Lord, na maging katulad kami ng mga bata na lumapit sa iyo at umawit sa iyo, magpuri sa iyo, Panginoon. Bata na hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang puso, Panginoon. Bata, Panginoon, hallelujah, na ikaw ay open arms, Panginoon, na pinapalapit ang mga bata sa iyo, Panginoon. Bata na inihalin tulad mo kami, na maging katulad kami ng mga bata na lumapit sa iyo, Ama, na parang musmos at walang alam, Lord God, kundi ang yakapin ng isang ama ang katulad mo. Salamat po, O Diyos, maging pagpapala po ang batang ito sa kanyang buong pamilya. Sa pangalan ni Jesus, basbasan niyo po ang kanyang awit at ang kanyang buong pamilya. Pagpalain mo po in mighty name of Jesus. Hallelujah. Sige po, para na pong haranahin sa pamamagitan ng munting tinig ni Baste. Amen po. Sabi na iba sa akin, buhay bata pa. Marunong mag-isa dahil bata pa nga. Ba natatakot, ika'y nananapan. Mahina ang dami dahil bata pa nga. Kunting bata man ako, tingnan. Kunting luwag sa isipan. Sa puso ko ay may awitin. Yan ang alam. Kunting tinig ko, yung pakinggan. Kunting sawi, may hanggan. Ay sa'yo, sabi na iba sa akin, buhay bata pa.
madami, dahil bata pa nga. Bata man ako, tumaw sa isipan, sa puso ko ay mayroon yung paraan. Munting ko'y yung pakinggan, may tawing hayaan tugan. Sasalamat ko'y sa'yo, dahil nililig mo, ibibig ko kahit bata ako. Munting tinig ko, yung pakinggan, may tawing hayaan tugan. Sasalamat ko'y sa'yo, dahil nililig mo, ibig ko kahit bata ako. Ibig mo kahit bata ako. Ito God po. I love you, Jesus. Sabi mo nga, Baste, I love you, Jesus. Jesus. Ayan, praise the Lord. Ayan, salamat po, ano. Kahit munting bata siya, pasasalamat ko. Ayan, praise the Lord. Ang cute-cute, di ba? Kaya gustong-gusto ng Lord yung bata. So, purihin po ang Diyos. Tayo po ay patuloy na magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ano po? Hallelujah. Maraming salamat po. Ayan, so glory to God. So tayo po ay dumako. Wala pala sila sila Pastora Jesusa, ano po. So tayo po ay umawit muna. Hallelujah. Ako na lang po ang aawit. Ayan. Sa mga sa mga aking mga kapatid. Ayan. Awitan po natin ang Panginoon. Ayan. Yung second voice, pag nakikita niyong mabibitin na tayo, sasabay na kayo, bubuksan niyo na yung mic niyo, ha? Sabay ko na rin po ipanalangin sa inyong lahat, then pupunta po tayo sa games natin. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. We're like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captured by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
every stronghold, shine through the shadows, burn like